Magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat. Isang pribilehiyo po para sa akin na ako po ay nakabahagi sa inyo pong gawain. Salamat po sa Sambahang Kristiyano sa Parada sa inyo pong pagpaanyaya sa akin upang ako po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Marami pong salamat sa Panginoon, bagamat hindi po tayo nagkakitaan at ito po'y ginagawa lamang natin through online. Ngunit salamat po sa Panginoon na tayo pong lahat ay nagkakaisa, hindi lamang sa panalangin, kundi sa gawain ng ating Panginoon. Tayo po ay magbukas ng ating pong mga banal na kasulatan. At kung meron po kayong banal na kasulatan, ay samahan niyo po akong buksan ito sa Psalms 127, verse 1 and 2. Psalms 127, verse 1 and 2. Sabi po rito, "Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early in the morning and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives sleep to His beloved." Sa Tagalog po, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kapuluhan at napapagod. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay napupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga, na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Pagpalain nawa ang Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, Panginoon na walang hanggan, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan, sa iyo pong grasya na hindi nagmamaliw sa bawat isa sa amin. Sa kabila po ng pandemyang ito, Panginoon, kayo po ay natiling matapat, kayo po ay natiling buhay sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil sa umagang ito, kayo po ay magpapahayag sa bawat isa sa amin at kayo po ang tutulong sa amin upang maunawaan po namin ang iyo pong mga salita. Dalayan ko po, Panginoon, ang aming pong mga puso, ang aming pong mga buhay ngayon ay aming pong mai-offer sa iyo, O Diyos, upang nasa ganon, Panginoon, anumang ang kapahayagan, anumang po ang mga salita na aming pong papakinggan ngayong umaga, ito po nawa ay maging kalaguan ng aming spiritual na buhay at magiging gabay sa aming araw-araw na buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat sa amin. Pagpalain mo rin po ang lingkod po ninyo na magbabahagi ng iyo pong mga salita. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang umaga po muli sa lahat, sa ating lahat, mga kapatid. Maraming pong salamat sa lahat na pagpapala na natanggap natin mula sa ating Panginoon. Ako po ay naalala ko lamang na bago po nagsimula ang aming iglesia at bago po kami nabuo ay sa kasalukuyan nung time na yun kami po ay naghanap ng lugar para magdaraos ng aming pong pagsamba. Bago po nangyari yun, ako ay nagpapasalamat dahil sa panahon na yon ay nandiyan po ang inyo pong iglesia na kung saan kami po ay nakakadalo paminsan-minsan sa inyo pong prayer meeting at sa inyo pong pagsamba. Kaya hindi na rin po kayo iba po sa akin at ako po ay patuloy na sumusuporta din po sa inyo sa pamagitan po ng panalangin. Kaya maraming pong salamat at nakita ko po ang katapatan ng Diyos sa buhay po ninyo at patuloy po kayong naglilingkod sa ating Panginoon in spite po dito sa ating kalagayan sa mga oras nito. Sa umagang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang topic na kung saan ito po ay patuloy na
magpapaalala sa atin kung gaano kabuting ating Panginoon at wala po tayong ibang dapat na pagkatiwalaan kundi ang ating Diyos lamang. Success depends on God. Yung po ang ating pamagat sa umagang ito, success depends on God. Noong nagsimula po ang lockdown, lahat po tayo ay nag-aalala kung ano pong mangyayari sa atin sa sunod na mga araw. Takot na takot tayo at conscious po tayo sa ating mga nararamdaman, kaunting ubo, kaunting sinat o sipon. Iniisip agad natin na baka meron tayong COVID o kaya tayo ay positibo na sa COVID-19. But the end of the day, na-realize po natin na hindi pala nakakatulong yung mga ganitong pag-iisip o yung ganitong emotions o yung ganitong pag-aalala. Wala po pala siyang maidudulot na maganda. Ikinakahon lang tayo sa takot at ang resulta nito, buong sistema ng ating buhay ay hindi na makakilos, hindi na tayo makapag-isip ng mabuti, hindi na tayo makapag-focus sapagkat ang ating iniisip, tayo ay meron ng o positibo na po tayo sa COVID-19. Pero kapag ating naaalala ang kabutihan ng ating Panginoon, we will realize that we cannot do anything apart from God. At naalala po natin na ang banal na kasulatan ay palagi po nagtuturo sa atin na wala po talaga tayong magagawa kung wala po ang Diyos. Tayo po ay dapat na magtiwala lamang sa Kanya. So all our success depends on God. So going back to our verse in Psalms 127 verse 1 and 2, we will notice na meron pong words na inuulit-ulit po rito. So the word unless was mentioned twice, dalawang beses po inulit, and the word in vain was mentioned 3 times. So na alam naman po natin na sa Bible po na kapag inuulit-ulit yung salita, meaning meron itong pinupunto o meron itong importante na mensahe na dapat po nating malaman. Ngayon po, paano natin masasabi na success depends on God? Paano natin ito makakamit o mararanasan lalo na sa ngayong panahon? Paano natin makakamit o mararanasan ang tagumpay lalo na po sa ngayong panahon? Una po, makakamit po natin ito, number 1, if we acknowledge God as our firm foundation. If we acknowledge God as our firm foundation. Nandiyan po sa verse 1 na ating pong binasa kanina. Sabi po dyan, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay. Ang mga nagtayo nito ay walang kabuluhan at napapagod. Lahat na itinayo na mataas na gusali ay nangangailangan ng solid foundation. Lahat ng mga materials na ginagamit o gagamitin ay kailangan matitibay, magagandang kalidad, at bukod sa materials, kailangan ang pundasyon ay malalim sa kadahilanan na hindi agad mabuwal ang isang pundasyon ng isang gusali. May mga bahay po na matitibay ang pagkagawa dahil sa malalim ang pagkagawa at malalim ang pundasyon nito. Ngunit kahit dumating man ang maraming sakuna, nananatili na nakatayo ang bahay na ito dahil sa malalim ang kanyang pundasyon. Meron naman pong mga bahay na itinayo, ngunit ilang taon lamang ang lumipas, nakakalungkot mga kapatid, ito'y hindi nag-survive, ang dahilan hindi matibay at malalim ang pundasyon. Tayo po, pamilyar po tayo sa syudad ng Makati. Karamihan pong mga nagsisipaglakihang building dyan, gusali dyan ay matataas. Pero kung papansinin po natin, halos kalahati ng taas noon, yun po ang pundasyon. Halos kalahati po ng building, halos hindi pa ako nagkakamali, yun po ang pundasyon. At yun po yung nakatirik sa ilalim ng lupa. Why? Kasi ninanais po nila na ang gusaling yan na kanila pong itinayo ay sinisigurado nila na yan po ay matibay.
Sa buhay po natin, ang pinakamalaking success or achievement natin bilang mga mananampalataya is to recognize God as our firm foundation. Kung hindi ang Diyos ang pinanaligan ng buhay natin, ang lahat ng bagay ay magiging walang saysay. That includes our plans, our desire, our dreams, at hindi ito matutupad without God. I mean, without God's direction and blessings, all our efforts are become useless. Kaya napakalaking sayang sa isang taong nagtatayo ng bahay na ang pundasyon nito ay hindi matibay at ito'y nakasalalay lamang sa sarili niyang kalakasan o sarili niyang karunungan. Lahat ng pinagpaguran niya ay mapupunta lamang sa wala. And this is one of the problems of our country today, even in this world. People were always claiming their sufficiency. Masyadong panatag sila sa kanilang sarili o believe sa kanilang sarili na akala nila kaya nilang gawin ang lahat ng bagay sa sarili nilang kakayahan. Pero ito po ang tinuturo ng Diyos sa atin. And I remember in Psalms chapter 33 verse 12, sabi po ng Diyos, "Blessed is the nation whose God is the Lord." It means mapalad ang isang bansa na ang Diyos ang kanilang Panginoon at pinananaligan. So, mga kapatid, makikita po natin, kahit po ang Psalms, ang manunulat ng Psalms ay nagsabi na mapalad ang isang bansa o ang sinumang bansa na ang kanilang pananalig ay nasa ating Panginoon, na ang pundasyon nila ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Now, if God will build our nation, this nation will become prosperous and productive. Ngunit kung ang Diyos ay hindi ginagawang sandigan ng ating bansa, ang bansang ito ay mananatiling magulo, at ito'y hindi makakaranas ng kapayapaan. Ngunit kung ang Diyos ang pinananaligan ng ating bansa, ang ating bansa po ay magkakaroon ng tagumpay at kasama po tayo doon. So that's why the word unless in verse 1 implies a negative consequence of a failure of not recognizing God. Kahit kailan hindi talaga makakamtan ng isang tao ang kaginhawaan, kapayapaan, katagumpayanan kung wala ang Diyos sa kanya. Kahit anong gawin niyang pagsisikap, ito'y mauwi lamang sa wala. Because success depends only God at hindi sa sarili nating lakas. Mga kapatid, napakasayang lamang ang ating pinagpaguran. Napakasayang lamang ang mga oras at panahon na iginugol natin sa ibang mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Kung hindi lang naman ang Panginoon ang gagawin nating firm foundation at ang lahat ng ating pinagpaguran ay mapupunta lamang sa walang kabuluhan. And that's why mga kapatid, success depends on God. Number one, if we acknowledge that God is our firm foundation. Pangalawa po, magkakaroon po tayo ng tagumpay sa ating buhay, sa ngayon ng ating panahon, sa ating kapanahonan ngayon, if we recognize, number two, if we recognize God as our refuge and strength. Kung ating ipakikilalanin o kikilalanin ng Diyos na siya ang ating kalakasan at siya yung ating refuge, yung ating dakilang muog. So ano po ang sabi sa Psalms verse 46, 1 to 3? Ano po ang sinasabi po rito mga kapatid? At ito po babasahin ko lamang. Ang sabi po rito, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kahabagan. Kaya't hindi tayo matakot bagamat mabago man ang lupa, bagamat ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat, bagaman ang tubig nito ay bumubuhos o bumubula at humuhugong, bagamat ang bundok ay mauga
dahil sa noog, dahil sa unos niyon. So, ibig niyong sabihin, mga kapatid, kahit anong sakuna na dumarating sa buhay naman natin, at kahit daw yung mga kabandukan, ay madulas, o kahit marami tayong mga pandemya sa ating buhay, kung ating kikilalanin ang Diyos na siyang ating kalakasan, siyang ating tanggulan, if we recognize God as our refuge and strength, so tayo po ay secure na po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating pong bansa ay maraming tinatawag na frontliners. Kung ang ating kapulisan ay nagbabantay sa ating kapaligiran upang tayo ay maging mapayapa. Kung ating mga doctors at mga nurses ay nangangalaga sa ating kalusugan. Kung ang ating mga guro naman ang siyang humuhubog sa ating kaisipan. Kung sila naman po ang tumutulong upang magkaroon po tayo ng kaalaman. Ngunit, mga kapatid, pakatandaan po natin na pagdating po sa kasamaan at kasalanan ng isang bansa, hindi na ito kayang pigilan o i-monitor ng mga frontliners o kung sino mang tagapag-ingat sa ating sosyedad, because it's all about the sinfulness of man. Alam niyo po, yung COVID-19, nakakatakot, nakakamatay, at walang sino mang pwedeng magkontrol niyan sa buhay po natin. Maliban na lamang kung meron po tayo ng na-discovering gamot, pero hanggang ngayon ay wala pa rin pong vaccination about COVID-19, at hanggang ngayon tayo pa rin po ay nangangamba kung ano po ang mangyayari sa atin. Ngunit kung tayo po ay magpapahayag that God is our firm foundation, that God, if we recognize God, that He is our refuge and strength, mapapawi po ang ating takot, mapapawi po ang ating pag-aalala, at magkakaroon po tayo ng security and comfort sapagkat yun po ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung tutuusin, hindi tayo safe sa mundong ito. Lalo na pagdating po sa karahasan, sakuna, salot, lindol at anumang trahedya. Kaya lang naman tayo ay nabubuhay patuloy sa mundong ito dahil lamang sa grasya ng Diyos. It's only by the grace of God that we can survive in this world. But without God, we cannot really survive in this world. And we need to thank God. We must be grateful sapagkat He is our refuge, He is our strength na pwede po nating panaligan sa ating mga buhay. Kung wala ang Diyos na nagbabantay sa ating kapaligiran, kung wala ang Diyos na nagbabantay sa ating syudad, kung wala ang Diyos na magkukontrol sa ating mundo, matagal na ang mundong ito ay nagiging wasak. Matagal na ang ating sosyedad ay magulo at masama. But thanks be to God, because He is our refuge, He is our strength. Kaya sa Kanya lamang tayo ay dapat umasa. Kaya doon po sa ating binasa kanina sa Psalms 46 verse 1 to 3, di po ba? Kahit daw sa anumang sakuna, kahit man ang mga bundok ay bumaba mula sa taas, kahit anong klaseng mga sakuna na pwedeng mangyari at ating maranasan, pasalamatan natin ang Diyos sapagkat Siya ang ating kalakasan, Siya po ang ating tanggulan. He is our hiding place. Siya po ang siyang nagbabantay sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, ang kasalukuyang nararanasan natin na pandemic na ito po ay nagsasalita at nagtutulak sa atin na ang Diyos lamang ang dapat nating sandigan. Walang ibang itinuturo ang Diyos sa atin kundi manalig lamang sa Kanya. Instead of asking God kung hanggang kailan tayo ganito, may maasahan po ba tayo? Meron pa po ba tayong inaasahan sa ating kinabukasan? Instead of questioning God or asking God kung kailan mawawala ang COVID-19 na ito, ay ibaling na lamang natin ang ating paningin sa isang Diyos na tagapagligtas, because He is the one who controls everything.
Nasabi na nga po ng Panginoon sa ating point number 1, kung gusto natin maging matagumpay, because our success depends on God, so we must recognize that God is our foundation. And number 2, we must acknowledge that God is our strength, that God is our refuge. Na ang sabi nga po rito sa Psalms 127, verse 1b, maliban ang Panginoon ang magbantay ng lungsod na yon, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Pero kung ang Diyos ang hindi natin pinananaligan, kung ang Diyos ay wala sa buhay po natin, kung ang Diyos ay hindi kumokontrol sa ating syudad, sa ating mundo, ano na pong mangyayari sa atin? But we must be thankful because God is our refuge. He is our strength. Kaya mga kapatid, sa panahong ito, marami itinuturo ang Diyos sa atin because for how many times ang mga tao ay tumatalikod na sa Diyos at masaya nang namumuhay sa kanilang mga sarili. Na once na mga taong ito ay tumalikod na sa Diyos, nangahulugan lamang na hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya hindi malayong mangyari na dadalhan pa tayo ng Diyos ng maraming pagsubok, maraming karahasan sa buhay upang maibaling natin ang ating kaisipan, ang ating mga buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, ang mga pangyayari ngayon na ating nararanasan, ito po ay tumutulak sa atin para mapalapit tayo sa Diyos, para ma-recognize natin ang Panginoon, makilala natin ang Diyos, mapansin natin ang Diyos because marami na pong pagkakataon sa buhay natin at tila bagang nakakalimot na tayo sa Panginoon. Hindi lamang yung mga hindi mananampalataya, kahit po tayo bilang mga mananampalataya, sa sobra po nating kabisihan sa buhay, nakakalimutan na po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang mga kahirapan na ito ay siyang nag-uudyok sa atin para natin ma-recognize ang ating Panginoon, na sa bandang huli, ma-recognize natin ang Diyos at masabi natin, Panginoon, wala na po kaming ibang aasahan pa, kundi ikaw lamang. Kami dapat ay magtiwala sa iyo. Kami ay dapat maniwala sa iyo. Mga kapatid, si Kristo ang ating pag-asa. Ulitin ko po, si Kristo ang ating huling pag-asa. Si Kristo ang ating pag-asa, hindi huling pag-asa, kundi si Kristo ang ating sandigan. He is our refuge, He is our strength, at siya po ang nagbabantay sa buhay po natin. Siya po ang ating pag-asa, not last priority, kundi first priority sa buhay po natin. Psalms chapter 46, verse 10. Ano po ang sabi? Be still and know that I am God. Sa kabila man po ng karahasan, sa kabila man po ng mga kabigatan, sa dami man po natin mga pagsubok, dapat isipin po natin mga kapatid na ang motibasyon po natin sa buhay po natin ay lagi po natin kikilalanin na ang Diyos ay Diyos. Na ang Diyos ang ating Panginoon, na ang Diyos ay nandoon na bago man ang mga sakunang ito, na ang Diyos ay alam na, nandoon na ang Diyos bago man tayo nagkaroon ng COVID-19, alam na po ng Diyos. Kaya wag po nating kalimutan na lagi po nating alalahanin ang ating Panginoon. Lagi po natin siyang kikilalanin that He is our source of strength. He is the strength and He is our refuge. Kaya pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Bakit po nakakatakot ang magkaroon ng COVID-19? Una, nakakamatay. Biro mo, kapag tayo po ay nagkaroon ng ganong klaseng sakit, hindi na po tayo madadalaw, di po ba? Doon tayo, kunyari sa ospital, mamamatay at ikikremate na tayo agad. At marami po tayong mga kapatiran na nakaranas ng ganon. Masakit ang kanilang karanasan, ngunit wala po silang magawa. Di po ba? Pero kung tutuusin, ano po mga kapatid, ang COVID na ito ay naging prominent, naging sikat
dahil sikat siya, nakakatakot kasi totoo namang nakakamatay. Pero alam niyo po ba ang katotohanan, whether we like it or not, lahat po tayo ay mamamatay. Lahat ng tao ay namamatay. Iba't iba po ang sanhi ng kamatayan, hindi lamang sa COVID namamatay ang tao, kundi sa iba't ibang kadahilanan. Meron po mga taong namamatay na hindi na po nagigising. Hindi na po sila naabutan ng umaga. Di po ba iba-ibang klaseng kamatayan? So ngayon lamang po medyo natatakot po tayo kasi prominent, sikat, na nababalitaan po natin, ang COVID na ito ay nakakamatay. Pero nung wala pa pong COVID, mga kapatid, araw-araw po meron pong mga namamatay. Alalahanin po natin yan. Nung wala pa pong COVID, whether we like it or not, maraming mga taong namamatay, hindi nga lang natitelevised. Di po ba? Hindi nga lang namumonitor, na hindi kagaya nitong monitoring na pati kamatayan ng tao basta galing sa COVID, ng kanyang kamatayan ay nababalita. Pero kahit wala pong COVID, mga kapatid, nung una pang panahon hanggang ngayon, nung wala pa pong COVID, araw-araw po marami pong mga taong namamatay. Di po ba? So, may hangganan po ang ating mga buhay. So, wag po tayong mag-alala. Wag po tayong matakot. Although nakakatakot siya, pero yun po ang comfort sa atin ng Panginoon. So mas nakakatakot po kung mamamatay po tayo sa COVID nang wala po tayo sa Panginoon. Mas nakakatakot po kung mamamatay po tayo sa mundong ito at lumisan po tayo sa mundong ito na wala po ang Diyos, na hindi po natin siya nakikilala bilang Panginoon tagapagligtas, na wala po tayo doon sa listahan ng aklat ng buhay. Yung po ang nakakatakot at nakakalungkot, na hindi natin makakasama ang ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, ano po bang ating kinakatakot? Di po ba ang mamatay sa COVID o ang mamatay nang wala sa Panginoon? So this is a comfort and this is a challenge for us as Christian. Bagamat nababagabag po tayo, meron po tayong mga safety protocol na ginagamit. Ano po? At minsan, alam niyo po, minsan ang COVID na ito ay ginagamit din ni Satanas pang takot para sa atin. Why? Dati po, kung naalala po ninyo, pinagbawal po na ating gobyerno ang mass gathering. So, maraming lahat nag-complain. No? Kahit si Mayor, nakausap namin, sabi ni Mayor, hindi namin kayo makukontrol dahil pananampalataya niyo yan. Pero dahil meron po tayong batas na dapat sundin, at according to Romans 13, we must also submit to the authorities. So bilang mga Kristiyano, maging magandang halimbawa din po tayo. So sumunod po tayo sa batas, at ilang mga buwan na hanggang ngayon, live streaming lang po tayo, recording po lahat ang ating mga services dahil sumusunod po tayo sa batas at natatakot po tayo sa COVID. Yun po ang totoo doon. Di po ba? Ngunit, nung nagkaroon po ng GCQ po tayo, pinayagan po ang mga churches ng 10%. So, nasa batas po yan. At nung ngayon po, pumayag na ang gobyerno natin na magkaroon ng 10%, marami din mga simbahan na hindi na nagbukas ng kanilang pagsamba. Why? Dahil iniisip po nila baka magkahawaan. Tama naman po yan. No? Baka natakot na doon pa tayo magkahawaan sa loob ng church at meron pang mamatay sa loob ng church dahil sa COVID. So minsan nakakalungkot naman po, di po ba? Pero kung tingnan po natin, if we try to evaluate, dati po ay nagrereklamo mga Christian, bakit hindi pwede? Pero sumunod po tayo. Ngayon po na pinayagan na po tayo ng 10% ng mass gathering, basta meron pong protocol lamang. Ngayon naman po ang mga simbahan ay hindi na nagsisipagbukas. Why? Yun nga po. Dahil ang karamihan, of course, takot. And of course, ang karamihan ay sumusunod din. Di po ba? Pero inisinabatas na. Pwede na po tayo sa 10%. Pero kahit po kami dito sa church ay wala pa rin po. Ano po? So, we should be balanced. Alam po, dapat natin ang kinakatayuan ng ating iglesia. Pero minsan sumasagi po sa aking kaisipan, mga kapatid. Sumasagi sa aking kaisipan na sabi ko, ano po ang pinagkaiba nang pupunta ka sa church ng once, isang araw lang sa loob ng isang linggo para sa Panginoon. Okay?
once lang at isang oras lang. Hindi ba pwedeng hindi ba pwede 'yon? Once a week lang, once a month, once a week lang pupunta ang mga miyembro sa church. Hindi po ba pwede 'yon? At takot pa po ba ang mga miyembro o takot pa po ba tayo? Ano po ang pinagkaiba noon sa mga miyembro natin na pumapasok araw-araw, naghahanap ng trabaho para mabuhay, para mabigyan nila ng pagkain ang kanilang pamilya, na mas exposed sila kaysa pumunta tayo sa church ng once a week lang, na isang oras nga lang. So anong pinagkaiba natin sa mga tao sa labas? Di po ba? Na sila ay nagtatrabaho para makakain at hindi mapigilan ng ating gobyerno. Anong pinagkaiba? Pero bakit sa church, mas panatag na lang ang mga Kristiyano sa loob ng tahanan? Minsan ang live streaming, nasa discipline na rin po yan. May mga Kristiyano napapansin ko, kahit live streaming in general, nakaupo, nakahilata, nakahiga, hindi pa nga nakahilamos. O minsan minsan hindi tayo nadidisiplina. Live streaming, ang tipanan natin 9 o'clock or 9:30 every Sunday. Pero nasaan ang mga miyembro, nakahilata, kung anong oras magising? Di po ba? So nakakahiya din naman sa Panginoon. Di po ba? Pero pag sa trabaho, andoon, kahit expose sa COVID. Kasi may pangailangan. Pero kahit sa live streaming, hindi po natin magawan. So, sometimes may problem. Di po ba? So, nasa atin po yun. Kung paano natin ibabalanse ang ating mga sarili. Ano po? So, kung takot tayo sa COVID, of course, kahit naman ako po, dapat din tayo mag-ingat. Pero kung titingnan mo, mga tao ngayon ay parang wala na rin kinakatakutan kasi nagtatrabaho sila para sila may mabuhay. Di po ba? Pero pagdating naman na okay, ayain mo sila sa church, kahit ang mga miyembro ayaw din. Okay? Pero magtrabaho sila, pumupunta sa trabaho. Di po ba? So, minsan, makikita mo yung pinagkaiba, ano po. Ngayon, kung takot ang tao sa COVID, maski naman ako, kung takot ako sa COVID, hindi na lang po ako lalabas, hindi na po ako mamamalingki, hindi na po ako pupunta sa Mercury Drugs, hindi na po ako pupunta sa mga malls, kung may bibili man ako, hindi na lang ako pupunta kasi takot ako sa COVID. Doon na rin po tayo magtrabaho. Huwag na rin tayo pumasok. So, no choice. Pero pagdating sa church, hanggang ngayon, yun ang dahilan kung bakit medyo may kaunting problem, no? Pero sabi na nga, pwede na mag-gathering ang church, 10%. Ngayon na pinayagan, ayaw naman. Pero noon, nagreklamo ang mga Christian, noong una. Okay? So, dapat mabalansi po natin, mga kapatid. Itong pagpasok ng November, baka mabago uli, baka maging 50% na yan. So hamon po yan sa mga simbahan. Kung ang Diyos ang ating firm foundation, kung ang Diyos ang ating refuge, kung ang Diyos at naniniwala tayo na ang Diyos ang ating nagbabantay sa buhay po natin. So tingnan din po natin ang posibilidad ng isang pagtitipon na pinayagan ng gobyerno na kung saan pumabor na sa atin. Hindi pa rin po ba natin ito kukunin as a challenge para sa ating pagsamba sa Diyos? O mananatili na lang po tayong sarado ang ating church at tayo nakadepende na lamang sa online, pero ang ating mga member at karamihang mga Kristiyano ay nandoon din naman sa labas, nagtatrabaho, namamasyal, namimili. Hindi po ba? So walang pinagkaiba kaysa pumunta na lang sa church na once a week ng kakapiranggot na oras na lamang. So number 3, gusto natin maranasan ang tagumpay ng ating Panginoon. Success depends on God. Number 3, if we recognize God as our first priority. Kilalanin natin ang Diyos na siyang ating hindi po huling prioridad, kundi we recognize God as our first priority. So sabi po sa verse 2, ano pang sabi sa Psalms 127, verse 2,
Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ng gabi kung magpahinga, na kung kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal, sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. So ang Diyos, Diyos ng kaunawaan, Diyos ng karunungan. Alam ng Diyos na tayo napapagod, binibigyan niya tayo ng panahon para magpahinga. Ngunit, huwag nating kalimutan na ang unang prioridad pa rin po natin ang ating Panginoon. So sabi sa English, it is useless for you to work so hard from early morning until late night, anxiously working for food to eat, for God gives rest to His loved ones. Di po ba? Nasaan po ba ang mga tao? Kung kaya pa lamang wala na lang tulugan sa trabaho, gagawin ng tao. Pero sabi ng Panginoon, He also provide rest, lalo na po sa Kanyang mga mahal, sa Kanyang mga mananampalataya, sa Kanyang mga anak. So ano po ang pag-unawa natin sa verse na ito, mga kapatid? So it talks about time management. How are you going to balance your time? It also speaks about priority between God, family, and work. So napaka-holistic ang approach ng ating Panginoon, lalo na po dito sa Psalms 127. So hindi sinasabi ng verse na ito na masama magtrabaho para magkaroon ng pagkain. No, hindi po sinasabi doon na huwag na tayong magtrabaho, huwag na tayong maghanap buhay, huwag na tayong kumain. Hindi naman po ang ibig sabihin noon. Ang sabi ng Panginoon dito, ang masama kung meron kang inaabuso sa sarili mo at yung binibigay ng Diyos na panahon para sa iyo upang gamitin mo ng may kabuluhan at gamitin mo sa paglilingkod, dapat magamit yon sa panahon ng ating pagpapahinga, sa panahon ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag ang tao ay pagod na, di po ba sa trabaho, subsub sa trabaho, at tsak naman, hindi na siya makabangon, pagod na siya at wala na siyang panahon, lalo kung araw ng linggo. Di po ba? Kung hindi natin uunahin ng Diyos, hindi talaga tayo makakabangon dahil patang-patang ating katawan. From Monday hanggang Saturday, nagtatrabaho po tayo. Kaya minsan nakakapag-escape po tayo ng service dahil pagod ang ating katawan. Pero minsan, no, we must also be balanced. No? Kung nabibigyan natin ng panahon ang pagtatrabaho, meron pa tayong overtime. So bakit sa Panginoon hindi natin magawa ng una or first priority ang gawain ng ating Panginoon? Mga kapatid, sa daming kinakaabalahan ng tao ngayon, lahat ng oras, lahat ng panahon, halos buong lakas ay naibibigay na doon sa ibang mga bagay na hindi naman dapat pagtuunan ng pansin. Nakakalimutan na ang importanteng prioridad na unahin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Hope na ito po ay isang reminders, challenge sa atin bilang mga manampalataya na ma-realize natin na habang maaga pa, dahil kung huli na ang lahat at marami na nangyari sa atin, marami ng karanasan, marami ng hirap na ating nararanasan at hindi na natin maibalik yung gusto nating gawin because it's too late. Huli na ang lahat na para balikan yung mga bagay na hindi natin nagawa noon at gusto nating gawin ngayon. Kaya ang panahon ay binigay ng Diyos sa atin, may panahon ng pagtulog. Sabi po rito, may panahon ng pagpapahinga. So may panahon ng pagtatrabaho, may panahon ng pagsamba. So wag natin kalimutan, hindi po masama ang magpahinga, hindi po masama ang matulog, ang magtrabaho. Ang masama po rito kung nakakalimutan na natin ang Diyos sapagkat siya rin po ang nagbigay sa atin ng panahon. Pero binigyan tayo ng Panginoon 24/7, kulang pa sa atin. Pare-parehas po tayo, nagtatrabaho 8 hours. Pero kulang pa sa atin. Nagkulang po ba ang Diyos sa panahon natin? Hindi po. Pari-parihas. Pero ang tao hindi pa masiyahan, kulang pa sa kanya yung oras niya. Kaya binubuhos niya ang kanyang buhay sa trabaho, sa pagkakawanggawa at nakakalimutan niya na ang ating Panginoon. Binibigyan po tayo ng Diyos, mga kapatid, ng kapahingahan, both physical and spiritual. Kasama ang panahon ng pagtulog. Sabi ko po kanina, kapahingan sa trabaho, may panahon din tayo na makausap ang Diyos, makapagbulay-bulay sa Kanyang salita.
Ito po ba'y nagagawa natin? May panahon pa po ba tayo sa panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pagdadasal mga kapatid? Sa loob ng 7 months, if I will not be mistaken, sa loob ng 7 months na lockdown sa ating bansa, sa tingin ko walang pinagkaiba. Mga tao ay busy pa rin po, lumalabas para magtrabaho. Ang mga anak naman po natin, ang mga miyembro, kung hindi ba nagtatrabaho, nasa loob ng bahay, nagkakaroon po ng bonding maganda. Nagkakasama. Pero sana hindi po mangyari sa isang sitwasyon na kahit po nasa bahay po tayo, nasa panahon ng lockdown, hindi po natin nakakalimutan ang ating obligasyon bilang Kristiyano na tayo po ay manalangin, magdasal. Pero po ang nangyayari, kung titingnan po natin, dahil ang ating mga kabataan wala pong ginagawa ngayon, hindi po sila makapunta sa labas. Ano po ang ginagawa nila ngayon? Meron po silang bagong kaibigan. Ano po yung kaibigan? Mga gadgets. Di po ba? Pag gumamit sila, magdamag, umaga hanggang hapon, magdamag, minsan walang tulugan. Di po ba? So minsan may mga disadvantage din. Nagkakaroon sila ng bonding. Okay? Technology bonding ang tawag doon. Maghapon, magdamag sa gusto nilang oras. Sa hawak ng mga gadgets. At minsan hindi sila nakakapagpahinga. And the Lord, according to verse 2, sabi po rito, pinapahinga ng Diyos ang kanyang mga mahal. Pinapahinga ng Diyos ang kanyang mga anak. Di po ba? Lahat ng kapahingahan binibigay ng Diyos sa atin para ma-provide yan sa ating kalusugan. But when it comes to our service to God, we must also, God is our priority. Hindi po siya huli, kundi unang prioridad sa buhay po natin. Now, bilang panghuli mga kapatid, ang ating po application number 1, our total dependence belongs only to God and not to uncertain things. Ang ating pong pagtitiwala ay nasa Panginoon lamang at hindi yung mga bagay na nangyayari sa atin. Kung ipupokus lamang natin ang ating mga kaisipan doon sa nangyayari sa ating kapaligiran, minsan nawawala po tayo sa focus. Instead to focus all those hardship, all those COVID-19 that we have right now, I think we need to focus our attention, we need to focus our service sa ating Panginoon. Pangalawa po, success will come as the result of our complete reliance to God. So, if we want success in life, mga kapatid, we must acknowledge that God is our firm foundation. We must recognize God that He is our refuge and strength, and make God as our first priority sa buhay po natin. Mga kapatid, I hope itong ating mensahe sa umagang ito ay magiging challenge sa buhay po natin. Hindi lamang po tayo nabubuhay sa tinapay lamang, bagkus tayo nabubuhay sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibigan. So therefore, prioridad po natin ang ating pong Panginoon sapagkat ang katagumpayanan ay nasa kanyang mga kamay. Naway pagpalain po tayo ng Diyos at maraming pong salamat. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita na nag-inspired sa amin sa umagang ito, sa aming pong mga puso. Dalayan po namin, Panginoon, na kami bilang mga mananampalataya ay matuto po kami na tingnan ang realidad sa buhay po namin, na kami po ay maging balanse ang aming pong mga buhay. Kung may panahon ng pagtulog, may panahon ng pagpapahinga, may panahon sa pagtatrabaho, meron din pong higit na panahon para sa aming paglilingkod, pagdadasal at pag-aaral ng iyong pong mga salita. Panginoon, lahat ng mga bagay dito sa mundo ay mapaparam, ngunit mananatili ang iyong pong mga salita magpakailan-kailan paman. Pagpalain mo po kami, Panginoon, pagpalain mo po ang pamunuan ng Sambahang Kristiyano sa Parada under the leadership of Ate Belen and kasama po ang board at saka mga leaders, mga members. Pagpalain mo po sila, Panginoon, naway ang kapayapaan ay mapa sa kanila at ang patuloy na pagmamahal at pagkakaisa na nagmumula sa iyo
Panginoon. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Kanyang Santong Espiritu, mapa sa Kanya nawa ang kapurihan, karangalan at kadakilaan, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen and Amen.